Paalala ko lang sa mga kasamahan kong driving instructor. So alam naman natin kung gaano kahirap magturo, no? Iba-ibang klase ang estudyante. Pag tayo ay nakatiyempo ng isang slow learner, dapat Good morning mga kuya, no? So mayroon na naman tayong panibagong estudyante ngayong umagang ito. Actually siya ay isang refresher student ng manual na sasakyan. Ito ay galing na sa ibang driving school. Pero hindi na lang namin i-name drop yung driving school. At sinabi ko nga dito sa student na ito, dito siya sa amin para dagdagan yung kaalaman niya, no? Dito natin punuan, no? So paalala ko lang sa mga kasamahan kong driving instructor, sana naman na pag tayo nagturo, hindi naman naiintindihan agad yan ng estudyante ng 100%. So alam naman natin kung gaano kahirap magturo, no? Iba-ibang klase ang estudyante. Mayroon tayong tinatawag na slow learner, mayroon tayong fast learner. Pero bilang isang instructor, dapat pantay-pantay natin silang tingnan. So bonus na sa atin yon kung fast learner yung ating estudyante. Pero kapag tayo ay nakatiyempo ng isang slow learner, dapat i-motivate natin sila. Hindi dapat natin sila i-judge, no? So syempre kayo naman mga estudyante, kailangan din namin yung coordination nyo, no? Ganun naman talaga. Kailangan tinutulungan namin kayo. Dapat tulungan nyo rin ang sarili nyo. Pero sana naman ay maging aral ito sa mga ibang instructor, no? Na sana naman ibigay natin yung tamang turo sa ating mga estudyante, no? I-value natin yung binabayad nila sa atin. Okay, so ulitin ko, no? Itong aking estudyante ngayon, isang refresher na student, si Cheska. Hi, good morning. Kumusta ikaw? Okay lang po. Actually, kahapon pa kami magkasama, no? Hindi lang ako nakapag-vlog. Kumusta naman ikaw kahapon? Okay na okay po. Dahil po natutunan. Okay, so i-continuous natin ngayon ng ano. So actually, parang kahapon kasi, inumpisahan ko talaga siya na parang nag-start siya ulit. Although ang kanyang refresher hours dito sa amin ay 8 hours din. Actually, kasama namin yung mami niya ngayon. Dahil nga ay medyo nagkaroon ng trauma ang mami niya na in-enroll niya ang anak niya sa isang driving school. Pero bakit dumating pa sa point na nag-enroll pa ulit ng panibago sa driving school, no? So kung mapapansin nyo, kasama ko rin si Sir Eugene. Siya yung aming admin, no? Admin staff. Pero nag-undergo na kasi siya ng training for instructor. Inaantay lang namin na makomply yung kanyang mga papel. So habang inaantay namin yon, so tinitraining na namin siya ng for instructor kung paano mag-handle ng isang estudyante, kung paano niya turuan ng estudyante, hindi ma-pressure, no? Hindi katulad ng naranasan nitong aking estudyante na ito na talagang nakaka-trauma daw. Pero anyway, Neng, alisin mo na yun sa isip mo. Andito si Kuya Ron, kahapon nadagdagan na kita. So ngayon, ituloy pa natin. Are you ready? Let's go! Neng, ganito na. So, komportable ka na. Pati mga side mirror mo, okay na? Okay, sige. Ito na, paalala ko sa'yo. As a beginner, gusto ko mag-focus tayo sa isang bagay. Katulad yan, sinabi ko sa iyo kanina kung paano mo kontrolin ang isang manual na sasakyan, kung paano mo kontrolin na gear 1 ang gamit mo, no? Okay, so kahapon inaral natin yan nung nag-reverse tayo. Ganun mo rin gagawin, no? I-demo ko na rin sa iyo kanina bago tayo nagpalit. Okay, so kapag namatayan ka, nagkamali ka, huwag mong pagalitan sarili mo, ha? Walang taong hindi nagkakamali, okay? Ay, tara. Stop. Up, sagad mo clutch. Ganito lang, pagka ikaw ay pag sinabing stop, tulad ng sabi ko sa iyo kanina, kailangan clutch, brake, ha? Clutch, brake. Sagad talaga si clutch, ha? Okay. Tingnan mo, pag inuuna mo si brake, dahil sobrang bagal niya, nagdadrag yung makina niya, no? Kasi nauuna si brake bago mo pala ilulubog si clutch. Kaya natin inuuna si clutch dahil para hindi tayo abuti na mamatayan tayo ng makina, ha? Sige, tara.
Yan, stop naman. Stop uli. So ganito. Sanayin mo ang paa mo, katulad ng nga ng sinasabi ko sa iyo kahapon. Kapag aarangkada ka, lalo na ganitong patag, di ba nakalubog ka sa clutch, alisin mo ang paa mo sa brake. Punta ka sa gas. Yan. Habang umaangat ang clutch mo, nagagas ka. Yan. Sanayin mo ang paa mo lang ganyan. Yan. Stop. Yan. Tama yung movement na yan. Ganyan ha. Pag-aarangkada, sige, go ulit. Yan. Tapos pag alam mo na yung, stop mo na ulit. Pag alam mo na yung nakakapag-gas ka, tapos parang hirap pa siyang gumalaw, dagdagan mo pa konti ang bitaw ng clutch. Ha? Ibig sabihin kasi nun, tama na yung paggagas mo, kaso nagkukulang naman siya ng bitaw ng clutch. Kasi nga, si clutch ang nagpapagalaw sa kanya, di ba? Okay, sige, tara. Dito po tayo. Oo, yan, kita mo yung in-between yung yan. Papasok ka dyan, tapos doon, diretso tayo doon, ha? Sige, tara. Pag kinontrol mo ang sasakyan, clutch brake. Control. Yan, dito ka, sa kanan. Kanan, kanan. Dito, right. Sige, right, right. Bawi, balik, balik. Yan. Oh, diretso, diretso. Yan, pag bumibilis, yan, lubog si clutch, alalay si brake. Yan. Tapos pag bumagal, bitawan ulit si brake, bitawan ulit si clutch, nagagas ka. Kaya kontrolado mo talaga yung pagpiga mo ng gas dito.